Good day, this will be our last topic for semifinals. Hanggang dito na lang yung coverage ng exam for semifinals. I made this video dahil kinulang na tayo sa time and hindi ako nakapasok kahapon. So, ang ikalawang digmaang pandaigdig o World War II ay isa sa pinakamapinsalang tunggalian o digmaan sa kasaysayan pagkatapos ng World War I. So, noong 1938, sinakop ng Germany ang Sudetenland. So, sa kabila ng agresyon o sa pananakop ng Germany, Italy at Japan bilang tinatawag na Axis powers, nanatiling tahimik ang Great Britain at France dahil nais nilang iwasan ang digmaan sa pamamagitan ng patakarang appeasement. Ito yung natalakay natin sa mga sanhi o dahilan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Diba? Nabanggit natin doon yung appeasement na pinayagan si Adolf Hitler na sakupin ang Sudetenland upang hindi na muling manakop si Adolf Hitler ng iba pang teritoryo. Yun po yung tinatawag na appeasement. So, ito ay nangyari sa Munich Conference noong September 29, 1938. So, nangako ang Germany, diba, na hindi na mananakop pa ng ibang teritoryo. Pero hindi po yun natupad dahil mas naging agresibo si Adolf Hitler sa pananakop ng ibang teritoryo upang mapalakas ang kanyang kapangyarihan. So, upang mapalakas ang depensa laban sa Germany, kasundo ang Great Britain at France sa USSR. So, ang USSR, ito po ay ang Russia. Tinatawag itong Unions of Soviet Socialist Republic. So, gayon pa man, lingid sa kaalaman ng iba, nagkaroon ng lihim na kasunduan ang USSR at Germany, na tinatawag itong German-Soviet Non-Aggression Pact, kung saan nangako ang dalawang bansa na hindi na maglalaban at hinati nila ang ilang teritoryong meron sila. So, sa German-Soviet Non-Aggression Pact, nangako ang USSR o Russia at Germany na hindi sila magdedeklara ng digmaan sa kani-kanilang bansa at hindi sila mag-aaway, hindi sila maglalaban kahit kailanman. Ngunit, nangyari kaya ito? Natupad kaya yung kasunduan nila? Ngunit, binali ng Germany ang kasunduan nito sa kanluran. At noong September 1, 1939, sinalakay nito ang Poland gamit ang taktika ng Blitzkrieg o Lightning War. So, ito ang Lightning War o Blitzkrieg. Isa itong mabilis at organisadong estilo ng pag-atake. Parang kidlat. Kaya nga sinasabing Lightning War. So, dahil dito, nagdeklara ng digmaan laban sa Germany ang Great Britain at France noong September 3, 1939 na naging simula ng ikalawang digmaang pandaigdig. So, diba, nabanggit po natin, after nung appeasement, ay sinakop ng Germany ang Poland. Naging mas agresibo ang Germany sa pananakop ng ibang teritoryo, partikular na sa Poland. Kaya dito po, sumiklab o nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Naintindihan po ba? Kung hindi po naintindihan, pwede pong ulitin sa video. Ito yung advantage ng pag-record ng ating lesson. So, dadako na po tayo dito. Noong 1940, mabilis na sinakop ng Germany ang Denmark, Norway, Netherlands, Luxembourg, Belgium at France. So, sa kabila ng pagsuko ng France, hindi nagtagumpay ang Germany sa pananakop ng Great Britain sa ilalim ng Operation Sea Lion dahil sa matinding depensa ng Royal Air Force, sa kakulangan ng German Navy sa kontrol ng karagatan at ang pagkabigo ng Luftwaffe na wasakin ang British Air Defenses. So, ang Luftwaffe
Paki-search na lang po kung tama po ba yung pronunciation ko po. Ito po ay ang kagamitan ng Germany sa hukbong pang o pam himpapawid. Ito po yung ginagamit nila noon na kung saan na sinasabing nabigo raw ang hukbong panghimpapawid na ito dahil hindi nga nagtagumpay ang Germany sa pananakop ng Great Britain sa ilalim ng Operation Sea Lion. So, sa pagsapit ng 1941, pinalawak ng Germany ang kontrol nito sa Balkans. Ngunit, noong June, binali nito ang kasunduan sa USSR at inilunsad ang Operation Barbarossa. Yun po yung binanggit po natin kanina na ginamit ng Germany ang Blitzkrieg o Lightning War sa pamamagitan ng isang operasyon, ang Operation Barbarossa. Ito po ay isang malawakang pagsalakay sa Soviet Union o tinatawag nating bansang Russia. So, gayon pa man, hindi nagtagumpay ang Germany sa digmaan dahil sa matinding taglamig sa Russia, ang malakas na depensa at kontra-opensiba ng Soviet Union at ang lumalawak na suporta ng Allied Powers kabilang ang United States o Estados Unidos noon na nagbigay ng malaking tulong sa kanilang mga kaalyado o kakampi. So, kabilang po ang US sa Allied Powers, pati na rin po ang Soviet Union o tinatawag nating bansang Russia. Dagdag ko lang din po na bago gamitin ng Germany ang taktika nilang Lightning War o tinatawag na Blitzkrieg sa Russia, ay nagkaroon muna ng Pony War. So, ang Pony War, ito yung tahimik na digmaan o walang nangyayaring digmaan, walang diniklarang digmaan sa Western Front. So, after ng Pony War, nagulat yung mga taga-Russia dahil umatake ng mabilis at parang kidlat ang Germany sa Russia. Pero hindi po sila nagtagumpay dito. Ito po yung pangyayari sa Operation Barbarossa. Ginamit po yung Lightning War after ng Pony War, at ang paggamit ng Lightning War ay nangyari sa Operation Barbarossa. Ito ay ang digmaan between Russia and Germany sa pangunguna ng Germany. Pero uulitin ko po, hindi po nanalo ang Germany sa Russia dahil taglamig sa Russia noon at magaling tumipensa ang Russia kumpara sa Germany. Naintindihan po? Samantala naman sa Asia, agresibong lumawak ang Japan sa ilalim ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. So, ito ay isang propaganda na nagpapanggap na nagpapalaya ng mga kolonya mula sa kanluran. So, yung mga kolonya, ito po yung mga bansang na nasakop ng mga kanluran o mga Europeyong bansa. Halimbawa nito, tinatawag natin dating naging kolonya ng Espanya ang Pilipinas dahil nga sinakop ng Espanya ang Pilipinas ng 333 years. So, yun po, isa pong halimbawa ng kolonya ang Pilipinas noon. So, noong Disyembre 7, 1941, biglang sinalakay ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii dahilan upang sumali ang USA sa digmaan noong Disyembre 8. So, kasabay nito, sinalakay rin ng Japan ang iba pang teritoryo ng Allied Powers sa Asia. Kabilang nito ang Pilipinas na noon ay nasa ilalim ng pamamahala ng Estados Unidos, United States o Amerika. So, sa kabila ng matapang na depensa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano, natalo sila sa labanan sa Bataan o tinatawag nating Battle of Bataan noong April 9, 1942.
dito na po mangyayari yung tinatawag nating Death March. So, daan-daang libong sundalo ang napilitang sumuko rito at sa pilitang pinagmarcha ng mga Hapones mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga sa tinaguriang Bataan Death March. So, tinatayang 75,000 na sundalo ang lumakad ng halos 100 kilometers sa ilalim ng matinding init, gutom at pang-aabuso. Marami po ang namatay sa daan bago pa man makarating sa tinatawag nilang camp. So, ang Pearl Harbor po na inatake ng Japan noong December 7, 1941, ito po yung pinakamahalagang base ng Estados Unidos o United States of America sa hukbong pandagat. Dahil po sa pag-atake ng Japan ay labis na napilayan ang Estados Unidos. Dahilan upang sumali ang Estados Unidos sa digmaan noong December 8. So, kasabay nito, sinalakay rin ng Japan ang iba pang teritoryo ng Allied Powers sa Asia. Ulitin ko, nakabilang ang Pilipinas sa pag-atake ng Japan pagkatapos na salakayin ng Japan ang Pearl Harbor. So, noong Desyembre 8, pagkatapos salakayin ang Pearl Harbor, tumungo naman ang Japan sa Pilipinas at inatake din ang Clark Air Base Field sa Angeles, Pampanga noon. Diba po, magkasunod lang na inatake ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii at ang ating bansa, ang Pilipinas. So, kahit na naging matapang ang mga sundalong Pilipino at Amerikano, hindi lang po Pilipino ang kasama dyan, kundi kasama ang mga Amerikano. So, sila ay natalo sa labanan sa Bataan o Battle of Bataan noong April 9, 1942. So, daan-daang libong sundalo ang napilitang sumuko at sa pilitang nagmarcha mula sa Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga na tinatawag nating Bataan Death March. So, inuulit ko, marami ang namatay na sundalo sa pamamagitan ng matinding init, gutom at pang-aabuso. Idadagdag ko rin pala na sa Pearl Harbor ay hindi lang mga kagamitan at armas ang mga nasira sa Pearl Harbor sa pamamagitan ng pagsalakay ng Japan, kundi mahigit 2,400 na sundalo ang namatay dahil sa pag-atake ng Japan noon sa Pearl Harbor. Kaya nga, napilitan na nga ang United States na sumali sa digmaan. So, balik po tayo sa Bataan Death March, kung saan marami ang namatay sa daan bago pa man makarating sa Camp O'Donnell. So, yun po yung camp na dapat kung saan sila makakarating. Bago bumagsak ang Corregidor noong Mayo 1942, iniwan ni General Douglas MacArthur ang Pilipinas at nagtungo sa Australia, kung saan binitawan niya ang tanyag na pangakong I shall return. So, sa kabila ng pananakop ng Japan, nagpatuloy ang pakikibaka ng mga Pilipinong guerrilla laban sa mga Hapones. Ang Corregidor po ay isang makasaysayang isla sa entrance ng Manila Bay na nagsilbing huling tanggulan ng Allied Forces laban sa mga Hapones noong 1942. Ngayon, isa ito sa isang pambansang tourist site sa Pilipinas. So, sino nga po ba si General Douglas MacArthur? So, si General Douglas MacArthur ay isang sikat na general ng United States Army na nanguna sa pagtanggol sa Pilipinas laban sa pananakop ng Japan noong World War II. Ang sinasabi niyang I shall return ay ito ang
pinangako o pangako niya na babalik siya sa bansang Pilipinas. Bumalik kaya si MacArthur? So, malalaman natin mamaya kung nakabalik ba si General Douglas MacArthur sa Pilipinas. So, isa sa mga pangunahing pinuno ng Axis powers ay si Benito Mussolini, ang diktador ng Italy at pinuno ng partidong pasista. Si Benito Mussolini ay isang diktador ng Italy. So, kasama ang Italy, 'di ba? Nabanggit natin kanina, kasama ang Italy sa mga bansang kabilang sa Axis powers. Kabilang na dito ang Germany, Italy, pati na rin ang Japan. Nagsimula siyang maghari o mamuno noong 1992 at nagkaroon ng alyansa kay Adolf Hitler. Gayunpaman, noong 1943, bumagsak ang kanyang pamamahala matapos lusubin ng Allied forces ang Italy. So, siya ay inaresto at kalaunan ay binitay ng mga Italian partisans noong April 28, 1945. Kung matatandaan po natin, natalakay na rin po natin yung ideolohiyang pasismo kung saan ang namumuno dito ay tinatawag na isang diktador. Meron siyang pagkakaparehas sa tinatawag nating ideolohiyang totalitarianismo. So, ang pasismo, idadagdag ko lang po na ang pamumuno dito ay mayroong kahigpitan sa ekonomiya at politikal na aspekto ng isang bansa. Ma'am, ano po yung Italian partisans? So, sila po ay binubuo ng mga sundalong Italyano, komunisma, sosyalista, liberal at ordinaryong mamamayan na tumututol sa diktadorya ni Mussolini at sa pananakop ng Alemanya. Sila ay may suporta mula sa Allied powers, lalo na sa bansang Britain at United States. So, sila po yung lumaban sa pasistang gobyerno ni Benito Mussolini. Sila rin po ang bumitay kay Benito Mussolini noong April 28, 1945. So, sa simula ng 1943, balik po tayo sa 1943, nagsimulang lumakas ang Allied powers. So, noong Pebrero, nagwakas ang labanan sa Stalingrad, kung saan nabigo ang Germany laban sa USSR o Russia. Ito ay isang mahalagang pagbagsak para sa Axis powers. So, noong September 1943, sumuko ang Italy sa Allies at noong Hunyo 1944, inulunsad ang D-Day landing sa Normandy na nagsimula ng pagpapalaya ng France at iba pang bahagi ng Europa mula sa Germany. Ma'am, ano po yung D-Day landing? So, ang D-Day landings po, ito po yung paglusob ng Allied forces sa Normandy, France noong Hunyo 6, 1944. Bakit po mahalaga ang D-Day? Layunin ng D-Day landings na mapunambalik ang Allied control sa France at mabasag ang depensa ng Germany sa Western France. So, layunin nito na talunin ang Germany sa Western France. So, dito, pinilit nitong umatras ang German army mula sa France. Ito ang nagbigay daan sa pagpapalaya sa Paris noong 1944 noong August at tuluyang pagbagsak ng Nazi Germany noong Mayo 1945. So, ang D-Day po ay isang napakalaking tagumpay ng Allies at madalas ding tinatawag na the beginning of the end ng Nazi Germany sa ikalawang digmaang pandaigdig o World War II. So, ngayon, makikita na natin, malalaman na natin kung tinupad ba ni General Douglas MacArthur yung sinabi niyang I shall return or babalik siya sa bansang Pilipinas. So, noong October 1944, tinupad ni General MacArthur ang kanyang pangako at bumalik sa Pilipinas sa labanan sa Leyte Gulf. So, ang pinakamalaking labanan sa pandagat sa kasaysayan. So, ang Leyte Gulf, ito ay tinuturing na pinakamalaking labanan pandagat sa kasaysayan sa
partikular na nangyari sa Pilipinas. So, matapos ang ilang buwan ng matinding labanan, tuluyang napalaya ang Pilipinas mula sa pananakop ng Hapon noong 1945. So, naging malaya ang Pilipinas noong 1945. After ng ilang buwang matinding digmaan o labanan. Sa pagsapit ng April 1945, narating ng Allied Forces ang Berlin. Dahil sa nalalapit na pagkatalo, si Adolf Hitler at ang kanyang asawa na si Eva Braun, sila ay nagpakamatay at noong May 8, 1945, opisyal na sumuko po ang Germany at nagpatuloy naman ang labanan sa Asia. So, sa kabila ng matinding depensa ng Japan, ginamit ng USA ang atomic bomb. Unang binagsak ito sa Hiroshima noong August 6, 1945 at sumunod sa Nagasaki noong August 9, 1945. So, dahil dito, sumuko ang Japan noong September 2, 1945 na tuluyang nagtapos sa digmaan. Ito po ang paghihiganti ng Amerika o ng Estados Unidos o ng United States sa Japan. Kung natatandaan nyo, natalakay natin kanina, 'di ba, na inatake o sinalakay ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii na pagmamay-ari din ng United States. Marami ang mga taong o mga sundalong nasugatan dahil sa pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor at lubhang napilayan ang United States dahil sa mga nasira nitong armas na nasa Pearl Harbor noon, sa mga armas at hukbong pandagat na nakalocate o nakalagay sa Pearl Harbor noon. Ito po ay nasira. Napilayan ang United States dahil sa pag-atake o sa pagsalakay ng Japan sa Pearl Harbor. Dahil, uulitin ko, ito ang pinakamahalagang base ng hukbong pandagat ng Estados Unidos. Dahil nga dito, 'di ba? Ulitin ko ulit na sumali ang United States o Estados Unidos sa digmaan o sa ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor. So, bilang ganti, ginantihan ang Japan sa pamamagitan ng pagbagsak ng atomic bomb ng USA sa ilang syudad ng Japan, particular na sa Hiroshima noong August 6, 1945 at sumunod naman sa Nagasaki noong August 9, 1945. Dito po sa pagbagsak, pagpapasabog ng atomic bomb sa dalawang atomic bomb na yan, marami ang mga civilian, marami ang mga building, marami ang mga bahay, marami ang mga negosyo, marami ang mga sabihin na nating mga infrastruktura na nasira at syempre hindi na muling magagamit ba. And marami ang mga sibilyan na nadamay dahil sa pagbagsak o pagsabog ng atomic bomb na ipinasabog sa Hiroshima at Nagasaki. Dahil nga dito, ulitin ko po, sumuko ang Japan noong September 2, 1945 na tuluyang nagtapos sa digmaan. Naintindihan po? Ulitin natin na bilang ganti ng Amerika, ng Estados Unidos sa pagsalakay ng Japan sa Pearl Harbor, gumanti po bilang ganti ng United States sa Japan ay pinasabog ng United States ang dalawang syudad ng Japan katulad ng Hiroshima at
Nagasaki. Ginamitan sila ng atomic bomb. Nagsimula ito noong August 6 hanggang sumunod, hindi hanggang, sumunod noong August 9. Dahil dito, sumuko ang Japan noong September 2, 1945 na tuluyang nagtapos sa digmaan. So matapos ang digmaan, ginanap ang Yalta at Potsdam conferences kung saan pinagkasunduan ang muling pagsasaayos ng Germany at ang pagbabayad ng war reparations ng mga bansang natalo. So, 'di ba, natalakay natin kung ano nga ba ang reparasyon o reparation. Ang reparasyon o reparation, ito po yung mga bayad pinsala ng mga bansang labis na nagbigay ng pinsala sa mga bansang sinakop o nadamay nila noong digmaan. So sa ilang mga trials, nilitis at pinanagot ang mga leader ng Axis powers para sa kanilang mga krimen sa digmaan. So isa sa mga pinuno ng Allied powers ay si Joseph Stalin. So siya ay isang diktador ng USSR o Russia mula 1924 hanggang 1953. So sa ilalim ng kanyang pamamahala, ginamit niya ang istriktong komunismo at brutal na pamamaraan upang kontrolin ang bansang Russia. So, isa siya sa mga pangunahing leader sa Yalta Conference at Potsdam Conference at nagkaroon ng malaking papel sa Cold War matapos ang digmaan. So, kasabay nito, binuwag ang League of Nations at pinalitan ng United Nations upang mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan. Ang United Nations o UN na tinatawag na active ngayon ay itinatag noong October 24, 1945 matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig upang mapanatili layunin nitong mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan, seguridad at kooperasyon ng mga bansa. So, pinalitan nito ang League of Nations o Liga ng mga Bansa na natalakay natin noong nakaraan na hindi naging effective nadambigo sa pagpigil ng pagsiklab ng digmaan. So, ang pangunahing layunin ng UN ay pigilan ang mga salungatan, pag-aaway, hidwaan, at isulong ang karapatang pantao at magbigay ng tulong sa mga bansang nangangailangan. Naintindihan po ba? Yun po ang mga pangyayari noong ikalawang digmaang pandaigdig. So ngayon po, isa-isahin po natin ang mga bunga ng ikalawang digmaang pandaigdig o World War II. So, una dito, malaki ang bilang ng mga namatay at nasirang ari-arian. So, tinatayang 70 hanggang 85 milyong tao ang namatay, kabilang ang mga sibilyan at sundalo. Maraming lungsod tulad ng Berlin, Hiroshima, London, Nagasaki at Manila ang nawasak. So, pangalawa rito, natigil ang pagsulong ng ekonomiyang pandaigdig. So, dahil sa digmaan, bumagsak ang ekonomiya ng mga maraming bansa. Nasira ang mga pabrika, sakahan, at iba pang infrastructures na nagdulot ng matinding kahirapan at kawalan ng trabaho sa mga tao. And then, sa pangatlo, bumagsak ang mga totalitariang pamahalaan. Natalo ang Germany, Italy at Japan, nakabilang nga 'di ba sa mga Axis powers, dahilan ng pagbagsak ng nazismo, pasismo at imperialismo na mga ideolohiya. So, pinalitan ng demokratikong gobyerno ang kanilang mga dating pamahalaan. So, number 4, pang-apat, napagtibay ang prinsipyo ng command responsibility. Sa Nuremberg at Tokyo trials, nilitis at pinarusahan ang mga leader ng Axis powers, kabilang narito yung sa Germany, Italy at Japan, para sa kanilang mga krimen sa digmaan, kabilang ang genocide at pang-aabuso sa mga sibilyan. So, yung mga
yung nabanggit nga natin, natalakay natin na genocide, ito yung pagpatay ng iisang lahi o pagpatay ng maramihang tao na kabilang sa iisang lahi. Natalakay natin, 'di ba, na ang Germany o ang Nazi Germany, sila ay ang mga pumapaslang sa mga Jewish dahil naniniwala sila na ang lahi nila na Germany ay ang pinakamaganda at ang pinakamataas na lahi sa buong Europa, at sinisisi nila ang lahi ng Jewish dahil sa parusa na natanggap nila noong unang digmaang pandaigdig, at sinisisi sila sa mga kamalasan na nangyari sa kanilang bansa. Pero ang kamalasan na iyon ay dahil lamang sa leader nila o dahil sa desisyon ng kanilang bansa o sa desisyon ng mga pinuno ng kanilang bansa. So, naghanap lang sila ng masisisi. Tinuturing din nila dati na ang Jewish ay ang pinakamababang lahi o uri ng lahi tao sa buong Europe noon. Kaya nila pinapaslang ang mga Jewish. So, marami ang namatay, marami ang nakaranas ng Holocaust, marami ang mga natroma dahil sa pangyayari sa Holocaust, dahil sa genocide. Kabilang din dito ang pagparusa sa Japan, dahil marami ang mga naabusong sibilyan, particular na sa Bataan Death March, pati na rin yung mga sundalo na kabilang sa Bataan Death March. Sa rehimen kasi ng Hapon noon sa Pilipinas, marami rin ang pinahirapan, marami ang naabuso dahil sa pananakop, dahil sa paghihirap ng bansang Japan noon sa ating bansa. So, pang-5 dito, bilang bunga ng ikalawang digmaang pandaigdig, naging daan ang ikalawang digmaang pandaigdig sa pagsilang ng malalayang bansa. Naging daan pala ang ikalawang digmaang ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig sa pagsilang ng malalayang bansa. Maraming kolonya ng Europeyang bansa ang nakalaya, kabilang na ang India, Indonesia, Pilipinas, dahil humina ang kontrol ng mga mananakop matapos ang digmaan. So, kung magbabasa po kayo sa book, kung babasahin po natin sa book, marami pong mga bansa ang mga nakalaya pa noon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Yan lamang po ang mga bunga, ang mga matatalakay natin na bunga ng ikalawang digmaang pandaigdig. Naiintindihan po ba? So, atin pong sumahin ang mga pangyayari na naganap noong ikalawang digmaang pandaigdig. So, 'di ba? Nangyari po ito noong sinakop ng Germany ang Sudetenland at sumunod ang buong Czechoslovakia. Dahil sa kasunduang Munich o sa kasunduan ng appeasement, ay pinayagan ng Great Britain na sakupin ni Adolf Hitler ang Sudetenland dahil naniniwala si Neville Chamberlain na kapag binigay niya yung teritoryo ng Sudetenland kay Adolf Hitler, baka hindi na muling manakop si Adolf Hitler dahil makukuha na ni Adolf Hitler yung gusto niya. Yun yung nakapaloob sa appeasement. Pero hindi po ito nangyari dahil naging mas agresibo si Adolf Hitler at nanakop pa ng ibang teritoryo, katulad na lamang nung Poland noong 1939, September 1939. So, ginamitan po ng Germany ang Poland gamit ang taktikang Blitzkrieg o Lightning War. Ito ay isang mabilis at organisadong estilo ng pag-atake, mabilis, parang kidlat. So, dahil po dito, nagdeklara ng digmaan laban sa Germany ang Great Britain at France noong September 3, 1939 na naging simula ng ikalawang digmaang pandaigdig. So, nabanggit po natin yung Operation Sea Lion. Dito po, matapos bilis masakop ng Germany ang Denmark, Norway, Netherlands,
Luxembourg, Belgium, France, ay nagkaroon ng operation ang Germany na tinatawag na Operation Sea Lion. So, ang Operation Sea Lion ay ang digmaan o labanan between Germany at Great Britain. Pero, ulitin ko po, hindi po nanalo ang Germany dito, bagkus nanalo ang Great Britain dahil sa kakulangan ng German Navy sa kontrol sa karagatan at ang pagkabigo ng Luftwaffe na wasakin ang British Air Defenses. Ang Luftwaffe ito po ay isang kagamitan sa hukbong panghimpapawid ng Germany noon, pero hindi po ito naging matagumpay dahil inulit ko, natalo po ang Germany sa Operation Sea Lion kalaban ang Great Britain. So, nanalo ang Great Britain po dito. So, sumunod dito ang Operation Barbarossa. Ang magkalaban na bansa naman ay ang Germany at ang Russia. Ito na po ginamit ng Germany ang Blitzkrieg o tinatawag na Lightning War. Pero, ulitin ko po, hindi po nanalo ang Germany sa Operation Barbarossa. Bagkus, nanalo ang Russia. Okay po. Dahil sa matindingang taglamig sa Russia, so ang malakas na depensa at kontraopensiba ng Soviet Union, yun yung nagpapanalo sa Russia o sa USSR. Pati na rin ang pagtulong ng mga Allied powers, ng mga kabilang na Allied powers, kabilang na ang Estados Unidos. Ito ang nagbigay daan at naging malaking tulong sa Russia o sa mga bansang kaalyado ng United States. Noong December 7 naman, sinalakay ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii. Matapos naman salakayin ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii, tumungo ang Japan sa Pilipinas upang pasabugin o salakayin ang Clark Air Base Field sa Angeles, Pampanga. So, noong April 9, 1942, dito po nangyari ang labanan sa Bataan, kabilang na ang mga Pilipino at Amerikano. So, daan-daang libong sundalo ang napilitang sumuko at sa pilitang nag-march, naglakad mula sa Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga na tinatawag na Bataan Death March. Bago bumagsak nga po ang korehidor noong May 1942, iniwan ni General Douglas MacArthur ang Pilipinas at nagtungo sa Australia at nag-iwan. Binitawan po ni General Douglas MacArthur ang pahayag na I shall return, diba? Na kanina natalakay natin na bumalik si General Douglas MacArthur at nagbigay ng kalayaan, kasabay nito ang pagbibigay ng kalayaan sa bansang Pilipinas. So, sa pamamagitan po ng D-Day landing sa Normandy, nagresulta ito sa pagpapalaya ng France at iba pang bahagi ng Europa mula sa Germany. Ang D-Day landings po, ito po ang tinatawag na the beginning of an end ng Nazi Germany. Dito na po nagsisimulang matalo ang Germany. Dahil naman po sa nalalapit na pagkatalo ng Germany, nagpatiwakal o nagpakamatay si Adolf Hitler at ang kanyang asawang si Eva Braun. So, noong May 8, 1945, opisyal na sumuko ang Germany at nagpatuloy naman ang labanan sa Asia. Diba, kanina nabanggit po natin na sinalakay ng Germany ang Pearl Harbor. Dahil ginusto ng US na gantihan ang Japan, ay pinabomba, nagtapon ng bomba ng atomic bomb ang US sa Hiroshima at Nagasaki sa Japan. Ito ang naging ganti ng US sa Japan, particular na sa lungsod nila na Hiroshima at Nagasaki. Dahil dito, marami ang mga sibilyan na nadamay, marami ang mga buildings, marami ang mga bahay, marami ang mga negosyong nawala. At dahil dito, sumuko ang Japan noong September 2, 1945.
Matapos ang digmaan, ginanap ang Yalta at Potsdam Conferences kung saan napagkasunduan ang muling pagsasaayos ng Germany at pagbabayad ng war reparation ng mga bansang natalo. Yung mga bansang natalo po katulad na lamang ng Germany, Japan, Italy, sila po ay pinagbayad ng pinsala sa mga bansang nadamay nila sa mga bansang nadamay nila o napinsala nila noong ikalawang digmaang pandaigdig. So, sa pamamagitan ng Nuremberg at Tokyo Trials, nilitis at pinanagot ang mga leaders ng Axis powers para sa kanilang krimen sa digmaan. So, yung mga leader po dito na sila pinarusahan at binitay. So, after nun, binuwag ang League of Nations at pinalitan ng United Nations upang mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan. So, pinalitan ng United Nations ang League of Nations. Layunin nito, ulitin ko, napigilan ang hidwaan, pag-aaway at isulong ang karapatang pantao at magbigay ng mga tulong sa mga bansang nangangailangan. Yun po yung layunin ng United Nations. Naintindihan po? Yun lang po ang coverage ng exam natin. Kung may hindi po naintindihan, mag-chat lang po. Feel free to reach out po. And kung kaya naman pong ulitin itong video na maintindihan po, go lang po. Ulit-ulitin po. And kung may tanong, kung hindi po ito maintindihan, okay lang po kung mag-chat kayo, kung magtanong kayo kung saan po yung hindi nyo naintindihan and explain po ni ma'am. Okay po? Yan lang po. Bye po!